Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-27 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Sa Pagtatakip Silim. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa paghahanda ni Kapitan Tiago para sa kapistahan na sinadya niyang gawing mas marangya upang ipakita ang kanyang pagsuporta kay Ibarra na itinuturing niyang mamanugangin. Alam ni Kapitan Tiago na tanyag si Ibarra sa Maynila, kaya't sinasamantala niya ang pagkakataon upang makisama sa tagumpay at mapuri sa mga pahayagan. Maraming masasarap na pagkain at inumin mula sa ibang bansa ang inihanda ni Kapitan Tiago at binigyan din niya ng mga mamahaling gamit si Maria Clara. Bandang hapon ay nagkita sina Ibarra at Kapitan Tiago. Nagpaalam si Maria Clara na mamasyal kasama ang kanyang mga kaibigan at niyaya si Ibarra na sumama na pinaunlakan naman ng binata. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na maghapunan sa kanila dahil darating si Padre Damaso, ngunit magalang itong tinanggihan ni Ibarra. Naglakad na ang magkatipan kasama ang mga dalaga at napadaan sila kina Sinang na sumama rin sa kanila. Sa liwasan ng bayan, sinalubong sila ng isang ketongin na pinandidirihan ng lahat. Naawa si Maria Clara sa ketongin kaya't ibinigay niya rito ang iniregalo ng kanyang ama na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Lumapit din si Sisa at kinausap ang ketongin. Sinabing nasa kampanaryo ang mga anak nito. Umalis si Sisa na pakanta-kanta habang ang ketongin ay umalis na rin dala ang regalo ni Maria Clara. Napag-isip-isip ni Maria Clara na marami palang mahihirap at kapuspalad na hindi niya napapansin. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagdaos si Kapitan Tiago ng marangyang paghahanda para sa kapistahan upang ipakita ang kanyang suporta kay Ibarra. Naglakad si Ibarra kasama si Maria Clara at ang mga kaibigan nito upang mamasyal sa bayan. Sinalubong sila ng isang ketongin sa liwasan ng bayan na binigyan ni Maria Clara ng kanyang regalo. Lumapit si Sisa sa ketongin at sinabing nasa kampanaryo ang kanyang mga anak. Napagtanto ni Maria Clara na marami palang mga mahihirap at kapuspalad na hindi niya napapansin. Mga mahahalagang tauhan. Kapitan Tiago, isang mayaman at makapangyarihang tao sa San Diego na nagsagawa ng marangyang paghahanda para sa kapistahan upang ipakita ang kanyang suporta kay Ibarra. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na inanyayahan ni Kapitan Tiago na maghapunan sa kanila ngunit magalang na tumanggi. Siya rin ang kasama ni Maria Clara sa pamamasyal. Maria Clara, ang kasintahan ni Ibarra na nagpaalam upang mamasyal kasama ang mga kaibigan. Naawa siya sa ketongin at binigyan ito ng regalo. Padre Damaso, isang pari na bibigyan ng pansin sa hapunan ni Kapitan Tiago. Ketongin, isang taong may ketong na sinalubong ang grupo ni Maria Clara. Pinandidirihan siya ng lahat, ngunit tinulungan siya ni Maria Clara. Sisa, isang ina na nawawala ang katinuan. Kinausap niya ang ketongin at sinabing nasa kampanaryo ang kanyang mga anak. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa bayan ng San Diego, particular sa tahanan ni Kapitan Tiago, sa liwasan ng bayan at sa daan patungo sa kampanaryo. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Bisperas, ang araw bago ang isang malaking okasyon o pista. Ketongin, taong may sakit na ketong, isang uri ng sakit sa balat na nagdudulot ng pagkapinsala at pagkawasak ng mga bahagi ng katawan. Pamanhikan, tradisyonal na paghingi ng basbas sa mga magulang ng babae bago ang kasal. Kampanaryo, tore ng simbahan kung saan nakalagay ang mga kampana. Kapuspalad, mga taong mahirap o walang suwerte sa buhay. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela.
Ang marangyang paghahanda ni Kapitan Tiago ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na mapuri at makasama sa tagumpay ng iba. Ipinapakita nito na ang material na kayamanan at pagpapakitang tao ay madalas ginagamit upang makakuha ng paggalang at atensyon sa lipunan. Ang kabutihan ni Maria Clara sa Ketongin ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa kapwa, kahit sa mga taong itinuturing ng lipunan na iba o marumi. Ipinapakita nito ang tunay na diwa ng pagiging mapagbigay at walang pinipiling tao sa pagtulong. Ang pagkilos ni Sisa, sa kabila ng kanyang pagkawala ng katinuan, ay nagpapakita na kahit sa mga pinakamadilim na bahagi ng buhay, may mga taong patuloy na umaasa at nagmamahal. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamilya. Ang pagpapakita ng mga ketongin at mahihirap sa kabanatang ito ay naglalantad ng malalim na agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Ipinapakita nito ang kawalan ng katarungan sa lipunan at ang kawalan ng pansin sa mga kapuspalad. Ang pangunawa ni Maria Clara sa kalagayan ng mga mahihirap ay nagpapakita ng kanyang paglago bilang tao. Ipinapakita nito na ang kamalayan sa mga suliranin ng lipunan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili at sa tunay na kahulugan ng pagiging makatao. At diyan nagtatapos ang ika-27 kabanata ng Noli Me Tangere, sa pagtatakip silim. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.